Ang awit 90 ay may pamagat na panalangin ni Moises, ang tao ng Diyos. Bahagi ng panalangin ni Moises sa awit 90 ay ito: Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang ating mga araw ay mabibilang. Sinabi din ni Moises, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Kahit mabibilang ang mga taon ng ating buhay, hiniling pa rin ni Moises sa Diyos, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. Hiniling niya ito hindi upang magpaturo ng bagong sistema ng pagbilang, kundi upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang pusong may karunungan ay pusong sumasampalataya sa Diyos na ang hanap sa lahat ng maikling mga araw ng buhay ay tanging ang Diyos. Kaya't hiniling din ni Moises, manumbalik ka o Panginoon, hanggang kailan pa? Sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Sinabi ni Santiago, ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ibinigay sa atin ang katotohanan ito hindi upang katakutan ng kamatayan, kundi gaya ng hiniling ni Moises na tayo ay mamuhay kasama ang Diyos, namumuhay sa kanyang habag, tapat na pagmamahal at kagalakan sa lahat ng ating mga araw. Ang pananalig na itinatanim sa ating puso ng katotohanan ang ating buhay ay singaw na lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho, ay ang pananalig na ang lahat ng problema, hirap at bagabag at pagdurusa na ating nararanasan, gaya natin ay singaw lamang nalilipas at maglalaho. Maraming hirap ang dinanas ni Moises, ngunit hindi pinaikli ng Diyos ang kanyang buhay para maputol na ang kanyang hirap. Dahil sa habag pag-ibig at kagalakang ibinigay sa kanya ng Diyos, natapos niya ang gawaing ibinigay sa kanya ng Diyos. Si Moises ay 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang likas na lakas ay humina. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon ang mukhaan. Walang tulad niya dahil sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghang iniutos ng Panginoon na gawin niya sa lupain ng Ehipto, kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa kanyang buong lupain, at dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at kakilakilabot na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Ang Panginoong Hesus ay labis na higit kay Moises. Sinabi niya, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Ang katotohanan ito ay ipinamuhay ng Panginoong Hesus. Hindi niya hinangad na pahabain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa. Alam niya mula sa Ama at sa mga kasulatan na kailangan niyang magdusa at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Namuhay siya kaisa ng Ama. Sinabi niya, narito ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang Panginoong Hesus nga ay namatay ayon sa kasulatan. Ngunit ayon din sa kasulatan, siya ay binuhay na muli ng Ama.
Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit. Napakalaki ng kaugnayan nito sa atin. Ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Huwag nating i-focus ang ating isipan sa mga hirap na dinaranas natin ngayon sa maikling mga taon ng ating buhay. I-focus natin ang ating isipan sa Panginoong Hesus gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Sinabi niya, "Saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunmay ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo." Ipamuhay natin ang maikling mga araw na bigay sa atin ng Diyos gaya ng ginawa ni Pablo. Sinabi niya, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin." Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan.